So, hi guys! Another mini vlog. So, ayan, ang dami ko ng mga white hair. Sabihin ko sana whiteheads eh. Buti na lang white hair. So, ayan, ang dami ko ng mga white hair. Parang, dyan lang naman sila sa part na yan, sa harapan, sa bandang tuktok, yan dyan. Pero sa bandang likod naman, wala namang masyadong white. Hindi ko lang siguro nakikita, pero parang wala naman. Yung color ng hair ko dyan is burgundy, chestnut brown. Tapos yung nabili ko ngayon is dark choco. Magpapadark ako ng medyo bongga. Hindi, kasi marami-rami na nga talaga yung white. So, mas matatakpan siya kasi kung dark yung ilalagay ko. Kasi yung chestnut brown, medyo hindi siya ganun na natakpan. Kaya, nag-decide ako na mas dark ang ilalagay ko this time. So, ayan, sinesection-section ko lang siya para ma-sure na malalagyan ko rin talaga yung mga part na maraming white hair kasi super dami niya na talaga. Tapos, dyan sila nagkukumpulan. Hindi na ako makapagtali, makapag-ponytail kasi talagang lumalabas yung mga white hair. So, ayan, ganyan lang. Disclaimer lang din, hindi ako professional pero nagagawa ko na po ito sa sarili ko kahit nung nasa Pilipinas pa ako, and especially na nandito na ako sa Belgium. Ako na talaga yung nagko-color kasi nga super mahal. Super mahal po kasi nang magpasalon dito. Hindi ko carry. And nanghihinayang ako sa price. Tsaka na lang babawi pag nasa Pilipinas na. Naalala ko pag bare months na dyan sa Pilipinas, no? Tapos meron ng mga 13-month pay. Ang dami ng mga nagpapaayos ng buhok, nagpapareban, ganyan. Nakakamiss lang. Pero ako hindi naman ako nagpapareban ng December or bare months kasi wala naman akong 13-month pay. Char. I'm sure marami ring mga ibang nasa ibang bansa na nagsasariling sikap din, no? Sa paggugupit ng buhok, pagko-color, ganyan, kasi nga super mahal nga. And mas trusted talaga and tested dyan sa Pilipinas magpaayos. Yung iba nga umuuwi ng Pilipinas, yan talaga ang unang mga ginagawa ay magpasalon, magpa-dentist, kasi nga mas afford dyan yung price and mas tested and trusted nga. Ganon. Tapos, ayan, natapos ko na yung tuktok, tapos yung likod, nalagyan ko na rin siya. Hindi ko na lang tinabidyohan. So, ayan, tinatanggal ko lang yung mga lumagpas na color para hindi naman maging mukhang tattoo dyan sa noo ko. Char. So, after nyan, ibababad ko lang siya ng 30 minutes. Kasi nung binasa ko yung instruction, yun nga, ang sabi doon is 30 minutes bago banlawan. Kaya, ayan, tinatanggal ko pa rin yung mga sumobra para hindi naman magmukhang tattoo. Hindi, at saka pag nag-dry kasi siya, ang hirap ng tanggalin yan. Ito palang nabili kong pang color is may kasama na rin siyang conditioner. So, after ko i-rinse, i-apply ko yung conditioner and then, okay na, ayun na yun. Ayan na yung pinaka-result niya. Charan! Char. So, ayan nga, medyo okay naman siya and natakpan naman yung mga white hair. Kontento naman ako sa result niya. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!